Ikalawang yugto ng imperyalismo, ang pananakop sa makabagong panahon. Nabuo ang makabagong imperyo noong ika-19 na siglo at unang bahagi ng ika-20 siglo samantalang nagaganap ang Rebolusyong Industrial. Ang panahon mula 1851 hanggang magsimula ang unang digmaang pandaigdig noong 1914 ay panahon ng mabilis na paglawak ng pagkakanluranin o westernization ng ibang lupain. Ang mga dahilan pananakop sa ikalawang yugto ng imperyalismo ay ang mga sumusunod. Ang pangangailangan ng hilaw na sangkap bunsod ng Industrial Revolution. Ang pagsunod sa sistemang kapitalismo. At ang paniniwalang karapatan at tungkulin ng mga kanluranin na magpalawak ng teritoryo at ipalaganap ang kanilang kabihasnan. Ang dalawang paniniwalang kanluranin na ito ay ang White Man's Burden ng England at ang Manifest Destiny ng United States. Ang White Man's Burden ay isang tulang isinulat ni Rudyard Kipling noong 1899. Ito ay bumuo ng paniniwala ng mga Europeo na tungkulin nilang ipalaganap ang kanilang maunlad na kabihasnan sa mga katutubo ng mga lugar na kanilang sinakop. Ang Manifest Destiny naman ay isang talumpati ni President McKinley noong 1902 na nagsasabing may karapatang ibinigay ang Diyos sa United States na magpalawak at angkinin ang buong kontinente ng North America at mga mapapanalunan nila sa pakikidigma sa ibang bansa. Sa ikalawang yugto ng imperyalismo, ang mga uri ng pananakop ay nakuha ang kanilang pangalan ayon sa katayuan ng mga mamamayan sa lugar na sinakop. Ang colony ay isang lugar na nasa direktang pamumuno ng mananakop na bansa. Ang Las Islas Filipinas ay naging colony ng United States at tinawag na Philippines. Ang protectorate ay isang lugar na binibigyan ng proteksyon ng isang malakas na bansa mula sa paglusob ng ibang bansa, ngunit hinahayaan silang magkaroon ng lokal na pamahalaan. Sa panahon ng ikalawang yugto, ang Kingdom of Morocco ay naging protectorate ng bansang France. Ang concession ay isang lugar na binigyan ng espesyal na karapatang pangnegosyo ang mayaman na bansa. Maraming syudad sa China ang nagbigay ng concession sa Russia, Japan, Britain at France noong ikalawang yugto ng imperyalismo. Ang sphere of influence ay isang lugar o maliit na bahagi ng bansa kung saan kontrolado ang pamahalaan at politika ng makapangyarihang bansa. Ang bansang Thailand, na noon ay kilala sa tawag na Siam, ay nahati sa dalawang sphere of influence. Ang kalahati ng bansa ay nasa sphere of influence ng Britain at ang kalahati ay nasa sphere of influence ng France. Malaking bahagi ng ikalawang yugto ng imperyalismo ay nakatutok sa pagdalugad ng Africa na tinatawag na Dark Continent. Ito ay tinawag na Dark Continent dahil hindi alam ng mga Europeo kung ano ang nasa loob ng napakalawak na lupain nito. Kumbaga sila ay nasa dilim kung ano ang maaari nilang makita sa lugar na ito. Si David Livingstone ay isang misyonerong Ingles na unang gumalugad sa loob ng kontinenteng Africa. Sa kanyang paglalakbay ay natagpuan niya ang Victoria Falls, ang pinakamalawak na talon sa mundo, at ipinangalan niya ito kay Reyna Victoria ng England. Nakakita rin sila ng dalawang malaking lawa, ang Lake Nyasa at Lake Tanganyika. Sa paggalugad ng mga manlalakbay, natagpuan nila na ang Africa ay maaaring mahati sa tatlong bahagi ayon sa geographical na katangian ng bawat lugar. Ang hilagang bahagi ng Africa ay nakaharap sa Mediterranean Sea. Ito ang pinakamalapit sa Europe at pinakamadaling puntahan. Ang hilagang Africa
ay dating bahagi ng Imperyong Rome at nahiwalay sa Europe sa pagbagsak nito. Nang mahiwalay ang Hilagang Africa sa Imperyong Rome, lumaganap ang relihiyong Islam at naging kaaway nito ang Kristiyanong Europe. Ang Hilagang Africa ay yumaman dahil sa pamimirata sa mga sasakyang pandagat ng Europe noong unang yugto ng pananakop. Ito ang Hilagang Africa kung saan ngayon matatagpuan ang mga bansang Egypt, Libya, Algeria, at Morocco. Ang gitnang bahagi ng Africa ay matatagpuan sa tropical region. Ito ang mainit na bahagi ng Africa dahil ito ang pinakamalapit sa equator. Matatagpuan dito ang Sahara Desert, ang pinakamalaking disyerto sa mundo. Marami ditong savanna at oasis kung saan matatagpuan ang mga tribo at kaharian sa gitnang Africa. Nagmula sa gitnang Africa ang karamihan sa mga slaves o alipin na ibinenta sa Europe at Amerika sa ikalawang yugto ng kolonisasyon. Sa gitnang bahagi ng Africa, matatagpuan ang mga bansang Niger, Sudan, Chad, Somalia, Kenya, at Ethiopia. Ang timog na bahagi ng Africa ay ang malamig na bahagi nito. Ito ang pinakamainam na klima para sa mga Europeo dahil nalalapit ito sa kilang lugar. Matatagpuan dito ang Cape of Good Hope. Meron din ditong taniman ng ubas, mga punong citrus at butyl. Mainam din ito na pastulan ng hayop. May mina ng bakal, ginto at diamante sa Timog Africa. Ang Timog Africa ay matatagpuan sa Southern Hemisphere. Ang mga bansang Europeo na nanakop sa Africa ay ang Belgium, France, Britain, Germany, Portugal at Italy. Maraming naging interesadong bansa dahil sa mina ng diamante na matatagpuan sa ilalim ng lupa ng Africa. Ang Britain ang pinakamaraming nasakop na lugar sa ikalawang yugto ng imperialismo at tinawag itong British Empire. Ang imperialismong Ingles ay tinago sa kumpanyang mga ngalakal na tinawag na British East India Company. Sinasabing ang British Empire ay isang imperyong hindi nalulubugan ng araw dahil meron silang kolonya sa maliliit na bansa o isla sa Pacific Ocean, sa Australia, sa Timog Silangang Asya, sa Timog Asya, sa Kanlurang Asya, sa Africa, sa South America, at sa North America. Ito ay dahilan na rin sa paggalugad ni Captain James Cook ng England sa manlalakbay noong unang panahon ng pananakop. Ang India ay nanatiling pinakamahalagang kolonya ng England sa ikalawang yugto ng kolonisasyon. Dinala ng British East India Company ang mga kaisipan, kaugalian, edukasyon at teknolohiya ng England sa India. Sa huling bahagi ng 1800s, inilipat ang kontrol ng kumpanya sa pamahalaan ng imperyo. Tinawag ang India bilang pinakamaningning na hiyas ng imperyo. Sa kasunduan sa Paris noong 1763, nagwakas ang 7 Years' War ng France at Britain at tuluyang nawala ng teritoryo sa India ang France. Ang mga kolonya ng Britain sa Pacific ay ang Australia at New Zealand. Dito pinadala ng Britain ang kanilang mga bilanggo matapos ang himagsikan sa Amerika na nagpalaya dito bilang kolonya ng Britain. Lumipat ang maraming tao sa mga lugar na ito nang makatuklas dito. Ang United States ay isang dating kolonya ng Britain. Noong unang yugto ng pananakop,
na naging mananakop sa ikalawang yugto ng imperialismo. Ang original 13 colonies ng United States ay naghimagsik sa Britain at nakuha ang kanilang kalayaan. Matapos nito, ay nag-umpisa silang manakop ng mga lugar na malapit sa kanila hanggang mabuo ang kinikilala nating United States ngayon. Lumaya ang 13 kolonya ng Britain pagkatapos ng Rebolusyong Amerikano noong 1783. Yumaman ang Amerika dahil sa Rebolusyong Industrial. Napasama sa pananakop ang United States nang manalo ito sa digmaan laban sa Spain noong 1898. Nakuha nito mula sa Spain ang Guam, Puerto Rico at ang Pilipinas. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, nakakuha pa ito ng dalawang teritoryo, ang Samoa at ang Hawaii. Ang Amerika ay nagkaroon din ng mga protectorate, ang mga isla sa West Indies at ang mga bansa sa Central America. Sa lahat ng lugar na nasakop ng Amerika, ang Pilipinas lang ang natatanging lumaya. Lahat ng iba ay nananatiling teritoryo ng Amerika. Mga epekto ng ikalawang yugto ng pananakop, kolonisasyon at imperialismo. Epekto ng kolonisasyon. Maraming gawaing pampolitika, pang-ekonomiya, panlipunan, espiritual at pangkultura ang ginamit ng mga mananakop upang ganyakin ang mga bansang sinakop na sumunod sa kanilang ipinagagawa. Tulad ng pagtatrabaho sa taniman, pagtatrabaho sa gawaan ng barko, at pagsisilbi sa hukbong sandatahan. Epekto ng imperialismo. Ang imperialismo ang naging daan upang makaranas ng pansasamantala ang katutubong populasyon mula sa pamaniil na patakaran ng mga dayuhan. Pinagsamantalahan ng mga kanluranin ang likas na yaman at lakas panggawa. Naging sanhi ito ng pagkasira ng kulturang katutubo dahil sa pananaig ng impluwensyang kanluranin. Nagkaroon ng hidwaan ng teritoryo na nangyayari pa rin hanggang ngayon dahil sa hindi makatwirang pagtatakda ng hangganan ng mga mananakop. Ang mga larawang ipinakita sa video na ito ay hindi ko pag-aari. Ang mga kaisipang tinalakay ay batay sa content standards ng Department of Education. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na aralin.